Napaka-inosente niya all throughout nung movie. Tapos akala ko nga mag-best actress siya talaga eh. Kasi sobrang galing nung bata. Yung mata, yung body language, ang galing. Yun yung ang ganda. Actually. Yun yung malakas dun sa umiikot eh. So, yun. Pero misipin nyo nag-name competition siya, nag-campaign din kayo, parang ginagawa sa Oscars? Wala. Wala ang Cannes, magsasabit ka. Tapos sila ang mamimili. Walang campaign kasi lalo yung mga Pranses, mas maano sila doon, mas mata-turn off. Yes. Pero syempre, tinitingnan nila yung track record. Kasi si Chie, yung director, had yung Plan 75 niya, nag-premiere sa Cannes, hindi lang sa main competition, pero nanalo siya ng isang special award as a first-time director. So on that note, on that strength, we feel na makukuha siya ulit. Of course, dapat maganda yung pelikula. Kasi yung mga ganun yung mga festivals parang inaalagaan, parang ganun din. Yung discovery nila, gusto nilang alagaan. Plus, one of the things our Japanese producers did, naghanap ng sales agent tsaka distributor na French, na medyo malakas yung connection sa Cannes, na yung pelikula lang napipili talaga. So isa yon. Again, it's not a guarantee, but you set the plus also the public television Arte was also involved and they got the French one. So yung question ko kanina. Sige. As a producer, gaano kalaki investment? Secret. Pero, it's a maybe 1/4. Hindi ko alam. It's a significant part of the budget. Covers mostly the Philippine shoot. Yung question ko kanina, where does the film go after Cannes? So ngayon, merong mga ibang festivals na nag-invite sa pelikula. We cannot say it yet. Kasi yung mga festivals, gusto nila, sila ang nagpa-press conference. Sila ang nag-a-announce ng pagpasok. Pero meron ng A-list festivals, medyo marami-rami na nag-invite sa pelikula. Plus, of course, it's going to be released in Japan next week. It's going to be released in France soon. August yata, I forget. Tapos, of course, in the Philippines later this year. Yes. So, maganda yung reviews. Maganda yung reviews. Wala siya napanood. Wala kaming napanood. Wala. Pero ang ganda ng reviews naman. So, pakiramdam na nasa main competition yung red carpet. At saka nag-red carpet. Red carpet kami, di ba? So, kami ni Alan, tuwan-tuwa, smile na smile na nagawa namin. Sulit na sulit niya. Ang dami yung nakitang mga Hollywood. Oo, so yung nandun kami, nakakatabi namin. I mean, di ba, being an actor. Naka-CR. Artista din ako eh. So, syempre, mga artista, isa din yung makita mo lahat ng mga Hollywood actors, nag-fangirling ako dun talaga. Parang, kanino ka na starstruck talaga, nag-fangirling? Hindi, kasi ang una kong nakita, galing akong banyo pag ganyan ko. Ito siya kalapit. Kate Blanchett. Oh my God. Then, ang sumunod, ako naman, so parang napatulala ako, kuha ko ng phone, wala na, nakalagpas na. So, yung alam mo, syempre, di ba, Kate, yung pinapanood ko, yung galing nun eh. Ako naman, nanggigil na ako, bakit hindi ko naisip? Malay ko ba? So, umihi ako ulit, hindi ko na in-expect ulit. Pagdating ko, si Halle Berry, andito. Tapos si Julianne Binoche. Tapos yung Italian actress na famous nila, naging jury. Yun, tapos bumilib lang ako kay James Franco kasi kinuwento ko nga kay Alim, sanay ako nakita ng mga Hollywood actors na mahirap talaga magpa-picture sa kanila, as in mahirap. Tumatanggi sila talaga. But itong si James Franco, si Direk Arvin Villarmino nandito, nag-uusap kami. Tapos biglang, eto sa akin, may nakatalikod na lalaking gumanon lang. Tapos sabi ni Arvin, James? Gumanon lang siya, James? So ako naman ganun, James, lumagpas na siya. Sabi ko, James Franco? Ano lang, James Franco? Humarap siya sa akin, tapos nag-sign siya ng parang, hindi ko alam kung anong yung sign niya. Basta sign lang siya. Ako kasi, parang nung time na yon, wala, naano ko lang yung pangalan niya, James Franco, tapos gumanon siya, nag-sign siyang ganon. Pumasok na siya sa room. After mga
5 to, ewan ko nga, more than 5 minutes, bumalik siya. Nag-usap kami ni Arvin, hindi ko na in-expect na babalik siya kasi parang ganun eh. So, bumalik siya, tapos nung nakita niya ako, sabi niya, so ako parang, oh my God, Hollywood actor to, bumalik talaga. Bihira kasi gano'n, no? So, nagpa-picture siya, tapos sabi ko, thank you sir, thank you, Franco, thank you, James, gano'n ako ng gano'n. Tapos sabi ko, gumaganon lang siya, tapos nagpa-picture ako, tapos yun naman ding palabas ng mga tao. Yung nandun kami sa awarding, naghihintay kami. So makikita mo, nasa harap mo si Halle Berry, andun si Kate, andun sila Riley, John si Riley na mga nagpe-perform, lahat ng mga actors sa kami. Nagkaganong kami ni Alem, biglang pagtingin ko, wow, ang ganda niya, super ganda. Ang layo eh. So nung hindi ko in-expect naman, pagtayo ko, sa harap dito yung asawa ko, nauna ako, pag harap ko sa asawa ko, as in katabi niya mismo si Elle Fanning. So parang, okay, sulit na. Yung natutuwa ako kasi artista din ako at fan din ako at the same time. At bilang producer, parang ang bilis ng pag-improve o di ba, pag level up ng Nathan na nakapasok ka agad kapag red carpet ka agad, di ba? With, of course, sa tulong ni Alim, and how I wish maraming katulad yung producer na hindi madamot. I mean, sinabi ko na sa kanya, kasi syempre naintindihan natin, negosyo natin, kailangan mong protectionan yung mga connections mo. But with Alim, talagang ito, dinadala niya ako, i-introduce niya ako sa lahat. Na, ito, this is Sylvia, this is Nathan Studios from the Philippines. So, ini-introduce niya ako, and hindi siya takot na parang didirekta ako sa producer. Sinasabihan pa niya ako, okay, gusto mong trabaho ka ulit with them? Go ahead. So ako naman hindi, alam tayo to. Alam mo yon. So tiwala kami sa isa't isa. Yun yung maganda sa amin. Yung isang mentor ko kasi, ganun siya. He's a Thai producer. But nag-program na siya for Cannes, for Toronto, tapos nagtayo siya ng workshop, yung CFIC. Although tapos na, nag-end na. Pero nung binubuo niya yun, tapos sinashare niya lahat ng kaalaman niya, all his experience. People are asking him, he told us, people are asking him, why are you sharing all your secrets and why are you doing all this? Tapos sabi niya kasi, high tide lifts all boats. So kung collectively, Southeast Asia is doing well, collectively, Filipino films are doing well, mas mapapansin tayo. Mas mabibigyan tayo ng slot, mas mabibigyan tayo, mas mapapansin. Hindi lang nila papanurin ang first 10 minutes kasi ganun yung mga programmer. Papanurin lang first 10 minutes. They will really pay more attention to us. And ngayon nga, yun yung nangyayari. Na papansin, ang daming Southeast Asian films. Nagkakatulungan kami ni Alim ngayon na kahit sa maliit naming paraan, nagtutulungan kami na makikilala kahit papano tayo. Of course, kilala na tayo. Meron na tayong Jacqueline Jose doon. Meron na tayong Dali De Leon. Pero, di ba, meron ang Lea Salonga. Pero, ibig sabihin dito sa mga movies na pumapasok sa kan, kung pwedeng makatulong pa na madala doon ang mga crew, mga producers, mga hindi lang actors kundi mga editors lahat ng Pinoy, i-showcase doon yung talent natin na kaya ng Pinoy, why not? So yun lang talaga, thankful ako kasi yung trust ni Alim sa akin sobra-sobra na may ganitong producer na At this hindi point, madamo. Gusto mo ba gumawa ng isang Filipino movie na pang-internet, Yes, yun talagang Filipino-made? Yes, kasi 'di ba, ang mahirap lang naman yung makapasok kayo. 'Di ba? At least kahit papaano pag next time meron kaming ito naman pag meron kaming ipapasok doon sa Cannes or sasabihin na sige, meron kaming entry kahit papaano, pag sinabing Nathan o Daluyong, merong nakapasok kami ng review. May ganon, may record ka. So yun. Yes. So yun yung maganda. Ako lang talaga naniniwala ako pag nagtutulungan ng mga Pinoy producers, filmmakers, magkakaisa, kaya natin kasi magagaling tayo Kasi Nathan also produced some of my other films na yung iba hindi pa nire-release, yung iba gagawin pa lang. Hindi not necessarily na walang, of course nandun yung baka pumasok pero hindi naman guaranteed. And yet dahil maganda yung kwento, dahil nagustuhan nila, nag-i-invest pa rin sila, tumutulong pa rin sila. So yun yung na-appreciate ko sa Nathan. Kasi yung iba parang pinipili lang yung alam mo yung tutulungan, ganun. Pero sa kanila hindi. Parang as long as nagustuhan na yung project, gusto na yung tao. Kaya. Kamusta yung international release, yung
Ngayon patapos na kami sa post-production. So, ayun, hoping na eventually within the year makahanap kami ng isang magandang premiere for it bago ipalabas sa Pilipinas. Papasok namin sa mga malalaking film festival. Meron na mga target, pero syempre ang usapan kasi doon hindi mo pwedeng sabihin hanggat wala. Like kami, Renoir, hindi lang kami kan. Meron nang kumuha sa amin na isang malaking film festival din. Pero hindi namin masabi. Hanggat hindi sila ang na-announce. Kailangan. Kasi pag in-announce mo at nakita nilang in-announce mo ng ganun, madi-disqualify ka. Pero meron na ang Renoir. Pero si Isidro Sandoval nagkan na, no? Hindi, Venice. Venice. Ng movie? Yes. Mondlo? No. Before. Past film niya. Past film niya. Lingua Franca nag-Venice. Pero jury siya. Hindi. Naging jury siya. Meron siyang dating film na Yes. nag-Venice na. Pero yung nagpunta siya, naging Nag-jury siya sa Cannes, yung queer pop. Yung LGBT. So hindi po siya nagkan? Hindi pa, yung film niya hindi pa. Di ba ang isang studio na Hollywood star na ma-introduce? Of course, pa-level up tayo ng pa-level up. Pwede mo bangitin kung sino ang May ining-quark. Wala pa eh. Wala pa. Pero merong ganong target. Pero kailangan lang ng magandang material, magandang production, magaling na director. Kasi pagdating din dun sa ibang bansa, iba din talaga yung, alam mo yun, mahilig sila like sa kilala ba itong director dito? Mas director actually. Oo, doon. Tapos, napag-uusapan naman yung ganon. Pero, mahabang proseso yon. Hindi yun sa isang, alam mo yun, isang pitik mo lang nandyan na. Meron. Pero nag-inquire ka. Oo. Kilala na sa Cannes si Brillante Mendoza, diba? Before pa may Dino Broca pa nun, diba? Pero yun na may gano'n na talaga impression din ang Cannes sa mga Filipino films. Kamusta yung lately medyo ano na si Del Brillante? Hindi, actually, may Love Diaz this year. May Love Diaz this year. Last year, this year, may Love Diaz. May film Sila, ano din sila? Yung Magellan. Magellan, diba? Yung Brillante. Yeah. Yung sa red carpet na nagyan, pero anong alam mo dun sa ba't may mga lagi nagre-red carpets na Kaido Versosa, sina Pia Wurst? I think yung iba yata, they're sponsored by the brand. So for example, ayun, siya kay Kate Blanchett, ako masaya na ako kay Pia Wurst ba? Kasi kasi L'Oreal was the sponsor and I think she is sponsored by L'Oreal. Nandun sila. So global ambassador siya ng L'Oreal. So when she walked, nakita ko si Pia yun. So may ano yung Getty image na nandun ako sa likod nila. Outward! Si Pia doon. Pwede may pa-frame yun. Nandun si Pia, then nandito yung mga kasamahan niya, mga models doon. Yes, Tapos yes. tinatry ko mag-selfie with Mahigpit sila! tinatry ako mag-selfie, pinigilan ako, tapos if you do it, we will kick you out. Kasi yung sa red carpet mahigpit. Hindi ka pwedeng naglalakad, magsiselfie ka. Bawal talaga. So may mga photographers talagang nandun sa nandun sa gilid. Parang diretso ng lasa din, no? So diretso, pag ganun mo, titingin ka sa kanan. I don't know kung nakita niyo yung mga pinost ko, lakad kami sa kanan, sa kaliwa, tapos doon nasa taas. Ganon. Mag-selfie, hindi pwede. So may mga taga-Cannes, di ba, na Pinoy, na nandun sa likod, sa mga paparazzi, na sila yung kumukuha sa amin, sinasabihan na kami, may Pinoy doon na photographer, kaya humarap kayo doon. So, merong yung ang dami kong pictures doon, kasi Pinoy yun na nandun sa nag-picture pa. Natutuwa nga ako kasi yung mga Pinoy, hindi namin alam, sentro mismo sila, yung mga legit silang mga photographers talaga ng mga ng Cannes. So, natuwa ako kasi tingnan niyo yung isang yung nagwi-wave ako doon sa nagpi-picture, parang sabi niya, Sylvia! Wow. Sabi ko, sino yun? Bakit niya kakilala sa akin? Yun pala yung Pinoy ng gano'n. Tapos yung isang friend ko na si Chari, nandun din siya sa isang store doon na sentro. Picture din siya ng picture. So nakakatuwa. Mga kapwa Pinoy nagtutulungan. Yung gown mo, ano suot? Michael Leyva. Ayun. Tapos yung asawa ko, Frankie De Leon naman. So, yeah. Kasi parang may jeweler na dream daw magkakan kasi talagang pabonggaan doon ng mga doon, jewelry and talaga? Hindi naman ako sarili kong alahas gamit ko. Tapos tinabugan mo pa. Kalbo.